Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bayan, nakatindig ang isang napakalaking punong balete. Maraming alamat at kwento ang ikinabit ng matatanda tungkol dito. Sinasabi raw na tahanan ito ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Kaya naman karamihan sa mga taga roon ay umiiwas na lumapit sa puno, lalo na kapag dapit hapon. Ngunit may isang dalaga na naiiba ang pananaw, si Veronica. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang magtungo sa ilalim ng balete. Hindi dahil sa gusto niyang suwayin ang babala ng matatanda, kundi dahil ramdam niya ang kakaibang kapanatagan doon. Madalas siyang nauupo sa ugat ng puno, nagdarasal at nagkukwento ng mga bagay na hindi niya masabi kanino man. Tahimik ang buhay ni Veronica. Isang simpleng probinsyana, maamo ang mukha at may kabaitan na hinahangaan ng mga nakakasalamuha niya. Sa araw-araw, tumutulong siya sa kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Ngunit kapag hapon na at may oras pa, palagi siyang napapadpad sa ilalim ng balete. Sa tuwing naroon siya, parang may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Kahit na tirik ang araw. May mga pagkakataon na pakiramdam niya ay may matang nakamasid sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Iniisip na baka dala lang ng imahinasyon niya. Hanggang isang gabi, nangyari ang isang bagay na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Galing siya noon sa ilog matapos maglaba. Madilim na ang paligid at ang liwanag ng buwan lamang ang kanyang tanglaw. Naglakad siya sa makitid na pilapil, ngunit dahil madulas ang lupa, natapilok siya at muntik nang mahulog sa rumaragasang tubig. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig, ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, may mainit na bisig na dumakma sa kanya. Mabilis siyang hinila pa itaas at napasandal sa matikas na dibdib ng isang hindi kilalang lalaki. Nang mag-amat siya ng mukha, bumungad sa kanya ang isang anyo na tila hindi pangkaraniwan. Maputi ang balat, malamlam at malalim ang mga mata, matangkad at wari may kakaibang liwanag sa paligid. "Ayos ka lang ba?" Malumanay na tanong ng lalaki. Hindi agad nakasagot si Veronica dahil nanlaki ang kanyang mga mata. Sino ang lalaking ito? Bakit sa dinami-dami ng oras na yun lamang niya ito nakita? Ngunit ang pinakakaiba ay ang aura nito. Hindi pangkaraniwang tao, bagkus may halong hiwaga. Nang makabawi siya sa pagkabigla, mahina siyang tumango. "Salamat," bulong niya. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting hindi niya malilimutan. "Ako si Bernardo, pakilala nito. Isa akong engkanto na naninirahan sa punong balete." Sa sandaling iyon, tila lumamig ang paligid at nanindig ang balahibo ni Veronica. Naalala niya ang mga babala ng matatanda. Ngunit kasabay ng takot ay ang hindi maipaliwanag na pagkamangha. Hindi siya tinakot ng presensya ng nilalang sa kanyang harap. Sa halip, naramdaman niya ang kabutihan sa pinig at kilos nito. Simula noon, hindi na naging katulad ng dati ang mga araw ni Veronica. Tuwing pumupunta siya sa ilalim ng balete, naroon si Bernardo, nakikipag-usap sa kanya. Ikinukwento nito ang mga bagay na hindi niya alam tungkol sa mga nilalang na nakatago sa paligid, tungkol sa mundong hindi nakikita ng karaniwang mata at tungkol sa kanyang tungkulin bilang tagapagbantay ng puno. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nababawasan ang takot ni Veronica. Napapalitan ito ng pagkagiliw at kalaunan ay pagkakaibigang hindi inaasahan. Isang dapitapon, habang sila'y magkasamang nakaupo sa lilim ng balete, biglang naging seryoso si Bernardo. "Veronica, aniya, alam kong hindi mo ako ganap na nauunawaan, pero nais kong ipagtapat sa iyo ang isang lihim. Matagal na kitang pinagmamasdan. Ang iyong kabutihan at dalisay na puso ang siyang naglapit sa akin sa iyo. Ngunit sa piling ko, may kapalit ang iyong kaligtasan." Naguluhan si Veronica. "Ano ang ibig mong sabihin?" Anong niya? Huminga ng malalim si Bernardo. "Kung nais mong manatili sa aking piling,
bibigyan kita ng proteksyon laban sa mga nilalang na maaaring magdulot ng kapahamakan. Ngunit kapalit nito, ikaw ay hindi tatanda. Mananatili kang kasing ganda na ngayon. Ang tanong ko, handa ka bang tanggapin iyon? Kapalit ng buhay na kaiba sa lahat? Natigilan si Veronica. Parang mabigat ang tinig ni Bernardo na bumaon sa kanyang dibdib. Hindi biro ang inaalok nito. Ang hindi pagtanda ay parang isang sumpa at regalo na magkasabay. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na bumibilis. Nang ibalik niya ang tingin sa mga mata ni Bernardo, nakita niya ang taos-pusong pagnanais na protektahan siya. At bagaman hindi niya lubos maiintihan, nakaramdam siya ng kakaibang katiyakan. Sa huli, dahan-dahang tumango si Veronica. Kung iyon ang ibig mong sabihin, tatanggapin ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong ligtas ako sa piling mo. Isang ngiti ng kaginhawaan ang gumuhit sa mukha ni Bernardo. Simula ngayon, wika niya, hindi na magbabago ang iyong anyo. At ako ang iyong magiging kanlungan. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang kasunduan na mag-uugat sa isang lihim. Isang dalagang mortal ang tumanggap sa kapalaran ng hindi pagtanda at isang engkanto ang kumupkop ng isang puso. Hindi pa batid ni Veronica na sa bawat hakbang na tatahakin niya mula noon ay may kasamang bulong-bulungan, mga mata ng tao na maghuhusga at isang baryo na magtatanong kung bakit nananatili siyang tila walang panahon. Ngunit sa simula pa lamang, malinaw sa kanya na ang lahat ng ito ay dahil sa isang desisyon, ang piliin si Bernardo at ang misteryong dala ng balete. Mabilis na lumipas ang mga araw at taon sa buhay ni Veronica, habang ang mga kaibigan at kakilala niya sa baryo ay nagsisimulang mag-asawa, magkaanak at magbago ang itsura dahil sa edad. Siya na may nanatiling pila parehong dalaga pa rin gaya noong una. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagtanda at ang kanyang katawan ay hindi nagbabago. Sa una, hindi ito masyadong napansin ng mga tao dahil bata pa rin siya kung tutuusin. Ngunit paglipas ng 5 taon, nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay ang kakaiba. Hindi ba't sabay lang tayo ni Veronica dati? Pero bakit parang hindi siya tumatanda? Bulong ng isang babae sa palengke habang pinagmamasdan si Veronica na masiglang tumutulong sa pagbebenta ng gulay. Oo nga, tingnan mo ako, may mga kulubot na. Pero siya, parang kahapon lang, ganun pa rin ang itsura niya. Sagot ng isa pa, habang patuloy ang kanilang pamumuhay, nagsimulang mabuo ang mga bulong-bulungan sa baryo. May ilan na humahanga at nagsasabing pinagpala si Veronica, ngunit mas marami ang natatakot at nagdududa. May nagsasabi na baka daw may taglay siyang kakaibang sumpa at may ilan ding naniniwalang siya ay alaga ng engkanto. Hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Veronica. Sa tuwing siya'y dumaraan, napapansin niya ang mga matang nakamasid, ang mga palihim na bulong at ang mga paglingon. Sa kanyang puso, may bahagyang pangamba. Ngunit sa bawat gabi, sa ilalim ng balete, palagi siyang nakakausap ni Bernardo. Hindi mo kailangang matakot, sabi ni Bernardo habang nakaupo silang magkatabi, ang buwan ay maliwanag sa kanilang ulunan. Natural lamang sa tao ang maghinala sa hindi nila maipaliwanag. Pero wag mong kalimutan, pinili mo ang landas na ito. Ako ang kasama mo at ako ang magtatanggol sa iyo. Ngumiti si Veronica, subalit hindi niya maalis ang bigat sa dibdib. Pero hindi ba ako magiging kakaiba sa kanila? Paano kung hindi na nila ako matanggap? Hinawakan ni Bernardo ang kanyang kamay, malamig ngunit may lakas na nagbibigay katiyakan. Ang pagiging iba ay hindi laging kapahamakan. Minsan ito ang nagiging dahilan upang makita ng iba ang tunay na halaga ng isang tao. Lumipas pa ang mga buwan at lalong naging halata sa baryo ang pagkakaiba ni Veronica. Ang kanyang mga kababata ay may mga anak nang nagsisidalo sa eskwela. Samantalang siya'y tila nakabibinbin sa parehong yugto ng kanyang kabataan.
May isang matanda na lantaran siyang hinarap sa gitna ng palengke. Veronica, matalim na sabi nito, "Ano ba talaga ang lihim mo? Hindi ba tao ka rin? Bakit hindi ka tumatanda gaya ng lahat?" Napayuko si Veronica. Hindi alam kung ano ang isasagot. Ayaw niyang ipaalam ang tungkol kay Bernardo dahil alam niyang hindi siya mauunawaan. Kaya tanging katahimikan ang kanyang tugon. Ang katahimikan niyan iyon ang siyang nagpasiklab ng mas marami pang tsismis. May ilan na nagsabing siya'y sinaniban ng masamang espiritu. Ang iba namay naniniwalang isa siyang aswang na nagkukubli sa anyo ng tao. Kahit sa ang sulok ng baryo, palaging pangalan niya ang pinag-uusapan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling payapa si Veronica. Pinili niyang huwag makipagtalo, bagkus ay ipinagpatuloy ang pagtulong sa kanyang ina at ang tahimik na pakikipagtagpo kay Bernardo sa gabi. Isang dapit hapon, habang naglalakad siya pauwi, may mga batang naglaro sa gilid ng daan at narinig niya ang kanilang biro. "Huwag niyong lapitan si Ate Veronica, baka kunin kayo ng engkanto." Sabay halakhak ng mga ito. Tumusok iyon sa kanyang puso. Kahit mga bata, nadadala na ng takot na ibinubulong ng matatanda. Pag-uwi niya, napaiyak si Veronica sa kanyang kama. Nang gabing iyon, muling lumitaw si Bernardo. Nakita nito ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko na kaya," umiiyak na wika ni Veronica. "Parang pinapalayas na nila ako sa sarili kong baryo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matitiis ang mga tingin nila." Mahinahon siyang niyakap ni Bernardo. "Veronica, tandaan mo, hindi lahat ay mananatiling bulag sa katotohanan. May panahon na mauunawaan nila ang lahat, ngunit sa ngayon, kailangan mong maging matatag. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat sa kanila. Basta't alam mong totoo ang pinili mo, iyon ang pinakamahalaga." Sa kanyang puso, may halong takot at pagdududa si Veronica. Ngunit higit doon ay may nananatiling pagtitiwala kay Bernardo. Kahit na ang buong baryo ay nagsisimulang magtanong at maghinala, alam niya na ang kanyang landas ay pinili niya ng buong puso. Hindi niya pa alam kung saan siya dadalhin ng kapalaran, ngunit malinaw sa kanya na ang hindi pagtanda ay hindi lamang simpleng biyaya. Isa itong lihim na magdadala ng mas malalaking pagsubok sa mga darating na panahon. Habang nafatitig siya sa buwan, nag-isip si Veronica, handa ba siyang harapin ang lahat ng pagdududa kapalit ng pangakong hindi siya pababayaan ng engkantong kanyang pinili? At sa ilalim ng punong balete, sa katahimikan ng gabi, naramdaman niyang ang kanyang kasunduan kay Bernardo ay nagsisimula pa lamang subukin ng tadhana. Lalong lumalim ang mga bulong-bulungan tungkol kay Veronica. Ang baryo na dati tinuturing siyang mabait at maaasahan ay unti-unting nagiging malamig sa kanya. May mga dating kaibigan na bigla na lamang umiiwas. At ang mga kapitbahay na noon ay palaging nakikipagkwentuhan sa kanya ay nagkakasiya na lang ngayon sa mga sulyap at bulong kapag siya'y dumadaan. Ramdam niya ang bigat ng pag-iisa, lalo na't ang kanyang inaman ay nagsimulang magtanong. "Anak?" Isang gabi pulong ng kanyang ina habang sila'y naghahapunan. "Hindi ko na rin maiwasan ang mga tanong. Bakit hanggang ngayon ay hindi man lang nagbabago ang hitsura mo? Ang mga kaibigan mo may mga anak na at kita mo naman ako'y nagkakauban na. Pero ikaw, parang hindi na dadagdagan ang taon sa iyong muka." Napatingin si Veronica sa kanyang ina at napayuko siya. Hindi niya magawang sabihin ang totoo dahil alam niyang hindi niya ito maiintindihan. Ang kasunduan niya kay Bernardo ay lihim na pinili niya at hindi iyon madaling ipaliwanag sa mga mortal. Kaya't tanging katahimikan ang kanyang naging sagot, bagaman ramdam niya ang lungkot at pangamba ng kanyang ina. Samantala, isang albularyo mula sa karatig baryo ang dumating. Kilala itong magaling at may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Napansin niya agad si Veronica habang ito'y nasa palengke. Napansin niya ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa dalaga.
Nang tanungin niya ang mga tao tungkol dito, sunod-sunod na nagsalita ang mga kapitbahay. Hindi tumatanda iyan. Baka alaga ng engkanto. Baka masamang espiritu ang nakadikit sa kanya. Dahil dito nagdesisyon ang albularyo na kausapin mismo si Veronica. Kinagabihan, dumating siya sa bahay ng dalaga. Nang makita siya ni Veronica, magalang niya itong pinatuloy. Ngunit agad niyang naramdaman ang tensyon. Veronica, seryosong wika ng albularyo. Hindi pangkaraniwan ang nakikita ko sa iyo. May kapangyarihang nakabalot sa iyong katawan. Isang kapangyarihang hindi sa mundo ng tao nagmula. Sabihin mo sa akin anong nilalang ang kasama mo. Nagulat si Veronica at kinabahan. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitay mula sa likod bahay ang malamig na simoy ng hangin. Mula sa lilim, dahan-dahang nagpakita si Bernardo. Ang kanyang presensya ay biglang nagpalamig sa paligid. "Ako ang hinahanap mo," matatag na sabi ni Bernardo. Habang tumitig sa albularyo, "Ako ang engkanto ng punong balete at siya ang aking piniling kasama." Nanlaki ang mga mata ng albularyo. "Engkanto," bulalas niya. "Hindi ligtas para sa isang mortal na sumama sa iyo. Ang kasunduan ninyo'y magdadala ng kapahamakan. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa baryo. Kailangang palayain mo siya bago pa mahuli ang lahat." Matigas ang tinig ni Bernardo. Hindi siya alipin, hindi siya bihag. Pinili niya ito ng buong puso. Walang sino man ang makakapag-alis sa kasunduang iyon. Napatingin si Veronica kay Bernardo, saka sa albularyo. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya alam kung sino ang kanyang paniniwalaan. Ang albularyo ay may mabuting layunin. Nais niyang protektahan siya. Ngunit si Bernardo, ang kanyang kasama, ang nilalang na nagligtas at nagmahal sa kanya. Kung hindi mo siya palalayain, mariing sabi ng albularyo, "Ako na mismo ang gagawa ng paraan." Binunot niya ang isang maliit na sisidlan na puno ng langis at mga halamang gamot. "May kapangyarihan akong makaputol ng tali ninyo." Agad na lumapit si Bernardo. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa galit. "Huwag mong susubukan. Hindi mo batid ang kabayaran ng iyong gagawin." Natakot si Veronica sa tensyong namamagitan sa dalawa. "Ama na," umiiyak niyang sabi. "Huwag ninyo akong gawing dahilan ng laban na ito. Ako mismo ang pumili. Kung ito ang magiging kapalaran ko, ako ang mananagot." Napatingin ang albularyo kay Veronica at unti-unti siyang lumambot. "Kung iyon ang iyong pasya, wala akong magagawa. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng nilalang ay kasing wagas ng ipinapakita nila. Mag-ingat ka, Veronica. Babalik ako kung sakaling kailanganin mo." Nang umalis ang albularyo, napabuntong ininga si Veronica. Lumapit siya kay Bernardo at mahina niyang tinanong, "Totoo ba ang sinabi niya? May kapahamakan bang naghihintay sa akin?" Hinawakan ni Bernardo ang kanyang mukha at tinitigan siya ng buong lambing. "Ang kapahamakan ay laging bahagi ng buhay, Veronica. Maging ikaw ay tao o ako ay engkanto. Ngunit isang bagay lamang ang tiyak, hindi kita kailanman pababayaan." Sa mga salitang iyon, muling nakaramdam ng kapanatagan si Veronica. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang pagdating ng albularyo ay simula lamang ng mas mabibigat na pagsubok. Ang kanyang lihim ay unti-unting nalalantad at ang kasundusang kanyang pinili ay hindi na lamang usapin ng pagmamahalan, kundi pati na rin ng pananagutan sa baryo na kanyang kinalakihan. Sa gabing iyon, habang sila'y magkasamang nakaupo sa lilim ng balete, naramdaman ni Veronica na hindi lamang siya basta dalagang hindi tumatanda. Isa na siyang mortal na nakatali sa isang hiwagang hindi na kayang itago, at ang bawat araw na darating ay maaaring magdala ng panibagong panganib at panibagong tanong. Makalipas ang ilang linggo mula nang magharap si Bernardo at ang albularyo, unti-unting mas naramdaman ni Veronica ang bigat ng kanyang piniling kapalaran. Habang ang ibang babae sa kanilang baryo ay abala na sa pag-aalaga ng mga anak o pagtulong sa kanilang asawa,
Siya na may nanatiling dalaga, walang pagbabagong pisikal, walang bakas ng panahon sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay nananatiling makinis at ang kanyang buhok ay kasing kinis pa rin ng dati. Ang kaibahang ito ay lalong naging bukang bibig ng mga tao. Sa palengke, may mga nag-uusap na hindi na niya halos makayanan ang mga titig at bulungan. Hindi normal iyan, baka may masamang itinatago, bulong ng isang matandang babae. Kung hindi siya alaga ng engkanto, baka siya mismo ang engkanto na nagkukubli. Sa tuwing naririnig niya ito, naguguluhan si Veronica. Mahal niya si Bernardo at alam niyang mabuti ang puso nito. Ngunit ang paninira ng tao'y unti-unti nang lumulunod sa kanya. Isang gabi, muling lumitaw si Bernardo sa lilim ng balete. Doon niya inilabas ang mga tanong na kanina pa nakabuntot sa kanyang isipan. Bernardo, mahina niyang simula, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Lahat ng tao nakatingin sa akin na para bang isa akong halimaw. Lahat sila nagdududa. At minsan, hindi ko na alam kung totoo pa ba ang ginagawa ko. Tahimik na tumitig si Bernardo sa kanya. Ang mga mata nito'y malalim at puno ng damdamin. Bernardo, hindi ko maikakaila na mahirap ang pinili mo. Pero nais kong ipaalala sa iyo, pinili mo ito hindi dahil sa takot, kundi dahil sa iyong puso. Ang mundong ginagalawan mo ay hindi palaging mauunawaan ang kakaiba. Pero ang totoo ay hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat sa kanila. Ang mahalaga, alam mong ligtas ka at mahalaga ka sa akin. Ngunit hindi iyon sapat upang alisin ang pagdududa sa kanyang damdamin. Nang gabing iyon, mahaba ang katahimikan sa pagitan nila. Para kay Veronica, nagsimula siyang magtanong kung tama ba talaga ang kanyang naging pasya. Kinabukasan, mas lumala ang sitwasyon. May mga kabataang lalaki mula sa baryo ang lumapit sa kanya habang siya'y bumibili ng bigas. Veronica, wika ng isa, sabihin mo nga sa amin, bakit hindi ka tumatanda? Anong klaseng nilalang ka ba? Ang isa pa'y tumawa ng mapanukso. Baka may sumpa ka. Baka isang araw lilitaw na lang ang sungay o pakpak mo. Napayuko si Veronica, hindi makasagot. Ang mga tao sa paligid ay nagsimilang magdikit-dikit, nakikimig at nagmamasid. Parang tinutusok siya ng kanilang mga titig. Mabilis siyang umalis, halos tumakbo pa uwi, at doon siya tuluyang napaiyak. Nang dumating ang gabi, muli niyang hinarap si Bernardo. Ngunit na yon, hindi na niya napigil ang kanyang damdamin. Bernardo, umiiyak niyang sabi, hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung kaya kong isuko ang normal na buhay na dapat ay akin. Nakikita ko ang mga kaibigan ko, may pamilya, may anak, may tahimik na buhay. Samantalang ako, parang nakabitin sa isang mundo na hindi ko lubos na maintindihan. Totoo ba talaga na ako'y magiging masaya rito? Lumapit si Bernardo at hinawakan ang kanyang kamay. Veronica, hindi kita pinilit. Ikaw mismo ang pumili. Pero kung dumating ang araw na gusto mong bumalik sa pagiging mortal, hindi kita pipigilan. Ang hindi pagtanda ay regalong ibinigay ko. Pero kung hindi ito ang makapagpapaligaya sa'yo, handa akong isuko iyon. Nais ko lamang ay ang iyong kapayapaan. Natigilan si Veronica. Ngayon lamang niya narinig mula kay Bernardo na maaari siyang bumalik sa dati. Ngunit kasabay nito'y naramdaman niya ang bigat ng desisyon. Kung pipiliin niyang iwan si Bernardo, mawawala ang lahat ng proteksyon at hiwagang bumabalot sa kanya. Ngunit kung mananatili, kailangan tanggapin niya na kailanman ay hindi siya magiging katulad ng ibang tao. Doon niya napagtanto na siya'y nasa isang malaking sangandaan. Napaluhod siya at yumakap kay Bernardo, umiiyak. Ayokong mawala ka. Pero natatakot ako na baka sa huli, hindi na ako matanggap ng mga tao. Hindi ko alam kung kaya kong mamuhay ng laging lihim at palihim. Pinisil ni Bernardo ang kanyang kamay at marahang sinabi, ang tunay na kapalaran ay hindi nabubuo sa mga mata ng tao. Nabubuo ito sa tibok ng ating puso at sa tapang na ipaglaban ang pinili natin. Veronica, ang sagot ay nasa iyo.
Sa gabing iyon, hindi makatulog si Veronica. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Bernardo. Hindi lamang pala ito tungkol sa hindi pagtanda, kundi tungkol sa kanyang buong buhay, kung saan siya tatayo at kung kaninong piling siya mananatili. Sa kanyang dibdib, alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang magpasya ng buo. Ang manatiling asawa ng engkanto at yakapin ang kakaibang kapalaran o talikuran ito at bumalik sa pagiging mortal. Ngunit anuman ang kanyang piliin, malinaw na nagsisimula na ang pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang buwan, mas lumalim ang mga bulung-bulungan laban kay Veronica. Hindi na lamang ito basta mga pasaring o biro ng mga kabataan, kundi isa ng malinaw na pag-iwas mula sa halos lahat ng tao sa baryo. Sa tuwing siya'y dadaan, agad na nagtataguan ang mga bata. Ang mga matatanda na may nagbubulungan at ang ilan ay tahasang tumatalikod. Ang dating masiglang paligid ng palengke ay naging malamig at puno ng paghuhusga sa kanyang presensya. Isang araw, habang nagbabalik siya mula sa palengke, dala ang ilan pinamili, hinarang siya ng isang grupo ng kababaihan. Isa sa kanila, si Aling Marta, na kilalang mabilis magkalat ng tsismis, ay lantaran siyang tinanong, "Veronica, hanggang kailan mo kami lolokohin? Hindi ka tumatanda at alam naming may itinatago ka. Huwag mong sabihing isa ka ring nilalang na nagpapanggap lang na tao." Napatigil si Veronica, hindi alam kung paanong sasagutin. Nanatili siyang tahimik, umaasang matatapos na lamang ang kanilang panunuligsa. Ngunit bago pa siya makaalis, isa pang babae ang nagsalita. "Baka sumpa ka. Kung ayaw mong umamin, baka ikaw ang magdala ng malas sa baryong ito." Sa puntong iyon, tumulo ang luha ni Veronica. Pinili niyang hindi lumaban at umalis na lamang. Ngunit sa kanyang dibdib ay bumigat ang sakit ng hindi pagtanggap. Pag-uwi niya, agad siyang nagkulong sa kanyang silid. Kinagabihan, dumating si Bernardo. Nakita niya ang luha sa mga mata ng dalaga. "Hindi ko na kaya." Mahina at basag ang tinig ni Veronica. "Lahat sila nakikita ako bilang sumpa, bilang isang nilalang na hindi nila maintindihan. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi nila ako tatanggapin." Mahigpit siyang niyakap ni Bernardo. "Veronica, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong bulag sa katotohanan. Pinili mo ang landas na ito. At pinili kitang maging kasama ko. Kung ang mundo nila'y hindi kayang tanggapin ka, narito ako. Ngunit tandaan mo, kung nais mong bumalik sa pagiging mortal, palalaiin kita. Ikaw ang pipili." Napapikit si Veronica, nanginginig ang dibdib. Gusto niyang paniwalaan si Bernardo, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang darating ang araw na hindi na siya nakakaiwas sa pagtuligsa ng kanyang mga kababaryo. Kinabukasan, mas matindi pa ang naging hamon. Dumating muli ang albularyo na una nang nagbabala. Sa gitna ng plaza, nagtipo ng mga tao. Tinawag siya ng albularyo at nagsimulang magsalita. "Mga taga-baryo, nakikita ninyo ang katotohanan. Si Veronica ay hindi tumatanda at may kapangyarihan siyang hindi sa atin nagmumula. Kung hindi natin kikilalanin ito, baka tuluyan tayong madamay sa sumpang dala niya." Mabilis na nag-ingay ang mga tao. May mga sumang-ayon at sumigaw ng palayasin siya. May ilan namang nanahimik, nakatingin lang kay Veronica na tila nahahati sa kanilang damdamin. Ang kanyang ina ay nasa gilid, luhaan at hindi alam kung paano ipagtatanggol ang anak. Sa harap ng lahat, pinilit ni Veronica na magsalita. "Hindi ako sumpa. Ako ay tao pa rin. Totoo, hindi ako tumatanda, pero hindi ko ito pinili para manakit ng kahit sino. Pinili ko ito dahil sa pag-ibig. At kung ito ang dahilan upang kamuhian ninyo ako, handa akong akuin iyon." Nagulat ang mga tao sa kanyang lakas ng loob, ngunit hindi sila tumigil sa kanilang panghuhusga.
Bigla na lamang lumitaw si Bernardo mula sa lilim ng mga puno, kitang-kita ng lahat ang kanyang kakaibang anyo. Ang mga tao ay napaatras, takot na takot. Hindi siya sumpa. Mariin niyang sabi, "Ako ang engkanto ng punong balete at ako ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang hindi tumanda. Hindi siya dapat sisihin. Kung galit kayo, sa akin ninyo ibaling." Nagkaroon ng katahimikan at halos lahat ay natigilan. Ang ilan ay natakot lalo, ngunit may ilan ding napahanga. Hindi araw-araw na makakakita sila ng isang engkanto na nagtatanggol sa isang mortal. Ngunit muling suningit ang albularyo. Kung talagang mahal mo siya, palayain mo siya. Hayaan mo siyang mamuhay bilang tao kasama ng kanyang kapwa. Ang hindi pagtanda ay hindi biyaya, kundi pabigat na maglalayo sa kanya sa kanyang mundo. Natahimik si Bernardo. Tumingin siya kay Veronica at mahina niyang sinabi, "Kung nais mong bumalik, Veronica, ito na ang oras." Napaluha si Veronica. Ang kanyang puso ay parang pinipila sa harap ng lahat. Naroon ang kanyang ina, ang kanyang mga kapitbahay at si Bernardo. Kailangan niyang magpasya. Sa mga mata ng mga tao, siya'y isang misteryo. Sa puso niya, si Bernardo ang kanyang tahanan. Ngunit alam niyang alinman ang piliin niya, may kabayaran ito. Sa gabing iyon, matapos ang matinding tensyon, umuwi si Veronica at muling umiyak ng matagal. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para kay Bernardo? At hanggang kailan niya kayang buhatin ang bigat ng pagiging naiiba? Ang baryo ay nag-uwi ng takot at pag-aalinlangan, ngunit sa kanyang dibdib ay unti-unting nabubuo ang isang matinding tasya. Sa darating na panahon, kailangan niyang pumili, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pag-ibig at sa hinaharap na naghihintay sa kanya. Makalipas ang ilang araw matapos ang pagkakaharap sa plaza, naging mas mabigat ang dinadala ni Veronica. Sa bawat paglalakad niya sa baryo, ramdam niya ang mga matang nakasunod, ang mga bulong na tila mga palaso na sumasatsak sa kanyang puso. Ang ilan ay tahasang nagsasalita ng kanilang galit, habang ang iba'y nananatiling nakatingin na lamang, puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi niya lubos, "Hindi mo kailangang ikahiya ang sarili mo." Wika nito habang nakahawak sa kanyang kamay. "Alam kong mahirap, ngunit darating ang oras na maiintindihan din nila ang lahat. Hindi natin kailangan ng kanilang pahintulot para mahalin ang isa't isa." Ngunit hindi iyon ganoon kadali para kay Veronica. Lalo pat dumating ang pagkakataon na siya mismo'y kinuwestiyon ng kanyang sariling ina. Isang gabi, habang sila'y magkasamang naghahanda ng hapunan, bigla na lamang nagsalita ang kanyang ina. "Anak, hanggang kailan ka pa magtatago? Nakikita mo ba kung ano ang nangyayari? Ang mga tao'y pinandidirihan ka at natatakot ako na baka sa huli tuluyan kanilang itaboy. Hindi ko na alam kung paano kita ipagtatanggol." Napaiyak si Veronica sa harap ng kanyang ina. "Inay, hindi ko ito pinili ng basta-basta. Pinili ko ito dahil sa pagmamahal. Mahal ko siya at siya rin ang dahilan kung bakit ako narito pa. Kung wala siya, baka matagal na akong nawala." Ngunit kahit anong paliwanag niya, nanatili ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Samantala, ang albularyo ay muling bumalik sa baryo, dala ang mas malinaw na babala. Sa harap ng mga tao, muling nagsalita ito. Kung mananatili ang kasunduang ito, hindi lamang si Veronica ang mapapahamak, kundi pati na rin ang ating baryo. Ang kapangyarihan ng engkanto'y maaaring humatak ng mga bagay na hindi natin kayang pigilan. Marami ang nakinig at sumang-ayon, lalo na't matagal nang may takot sa kanilang mga puso. Ngunit may iilan ding nagduda at nagsabing wala naman talagang ginawang masama si Veronica o si Bernardo upang husgahan ng ganon. Dumating ang gabi na si Veronica mismo'y kinailangan ng harapin ang katotohanan. Habang magkasama sila ni Bernardo sa ilalim ng balete, nagtanong siya ng buong tapang,
Sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinasabi ng albularyo? May kapahamakan ba talaga ang kasunduan natin? May bagay ba akong hindi alam? Tahimik si Bernardo ng ilang sandali at saka dahan-dahang nagsalita. May mga panganib, oo. Ang pakikipag-ugnayan ng mortal sa tulad ko ay laging may kabayaran. Ngunit hindi ko pinili na itago iyon sa iyo. Pinili ko ring ibigay sa iyo ang pagkakataon na magpasya kung mananatili ka. Ang katotohanan ay ito. Kung pipiliin mong manatili sa akin, ikaw ay magiging bahagi ng aking mundo at kailanman ay hindi ka na babalik sa pagiging tulad ng ibang tao. Nanginginig ang tinig ni Veronica habang sumagot. At kung pipiliin kong bumalik, malungkot ang mga mata ni Bernardo ngunit mariin ang kanyang tinig. Kung pipiliin mong bumalik, mawawala ang lahat ng kapangyarihan sa iyo. Tatanda ka tulad ng lahat, mamumuhay ng normal, at kalaunan ay lilisan din sa mundo. Ngunit mawawala ako sa iyong tabi. Hindi mo na ako muling makikita. Parang bumagsak ang langit sa balikat ni Veronica. Ang dalawang pagpipilian ay parehong mabigat, parehong may kapalit. Kung mananatili siya, kailangang harapin niya ang pangungutya at pag-iisa. Kung aalis siya, mawawala ang nilalang na pinakamamahal niya. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa baryo. Dumating ang balitang may dumating na malakas na bagyo at ang tubig mula sa ilog ay mabilis na rumaragasa papasok sa kanilang lugar. Ang mga tao'y nagkakagulo. May mga bata at matatandang hindi alam kung saan tatakbo. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Veronica, piniling tumulong kahit na ang iba'y umiiwas sa kanya. Nakita ni Bernardo ang lahat at sa unang pagkakataon, nagpakita siya sa harap ng maraming tao sa kanyang tunay na anyo. Mataas, makisig at may liwanag na tila sumisipsip ng dilim sa paligid. Mabilis niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang hadlangan ang tubig. Pinatibay ang lupa sa paligid at pinrotektahan ang mga bahay na tinatangay na sana ng baha. Ang mga tao ay napamulagat, natulala sa kanilang nasaksihan. Ang engkantong kanilang kinatatakutan ay siyang nagligtas sa kanila. Sa gitna ng bagyo, kitang-kita nilang si Veronica ay nakatayo sa tabi ni Bernardo, walang takot at nakikiisa sa pagtulong sa mga kababaryo. Nang humupa ang unos, nanatiling tahimik ang lahat. Unti-unti nilang naunawaan na mali ang kanilang mga hinala. Ngunit para kay Veronica, ang pangyayaring iyon ay nagdala ng mas mabigat na tanong sa kanyang puso. Kung nakita na ng lahat ang katotohanan, ano ang mangyayari sa kanya at kay Bernardo mula rito? Ang kanilang kasunduan ay hindi na lihim at sa mga darating na araw, tiyak na masusubok muli ang kanyang paninindigan. Matapos ang naganap na bagyo, ilang araw na tila natigilan ang buong baryo. Hindi maikakaila ng mga tao ang kanilang nakita. Isang engkanto na buong tapang na humarap at ginamit ang kanyang kapangyarihan para iligtas sila mula sa kapahamakan. Ang mga bahay na dapat sana'y tinangay ng tubig ay nanatiling nakatayo. At ang mga buhay na muntik nang mawala ay nailigtas. Ngunit kasabay ng gulat at pagkahanga ay naroon pa rin ang takot. Sa bawat pag-uusap sa kanto o palengke, binabalikan ng mga tao ang pangyayari. May ilan na nagsasabing dapat magpasalamat kay Bernardo. Ngunit may ilan ding iginiit na mas lalo silang dapat mag-ingat dahil patunay iyon na hindi pangkaraniwang nilalang ang kasama ni Veronica. Si Veronica na may tahimik lamang. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang ginhawa na nakita na ng lahat ang katotohanan. Hindi na siya kailangan magtago o magpaliwanag pa. Ngunit kasabay nito'y naramdaman din niya ang pangamba. Ngayon na bukas na ang lahat, hindi na siya basta dalagang misteryoso. Siya na ang babaeng piniling manatili sa piling ng isang engkanto. At alam niyang darating ang mga taong susubok muli sa kanyang katatagan. Isang gabi, muling nagpakita ang albularyo sa baryo. Sa harap ng mga tao, malinaw niyang sinabi, "Nakikita ninyo,
na ang katotohanan. Totoonan ang engkanto ay nagligtas, ngunit huwag ninyong kalimutan. Ang kapangyarihang ganyan ay hindi basta iminabahagi ng walang kapalit. Ang bawat biyaya ng mga nilalang na tulad niya ay may kapalit na hindi natin alam kung kailan darating. Ang ilan ay muling nag-alinlangan, ngunit ang ilan na may nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung tama ba ang patuloy na panghuhusga. Samantala, si Veronica ay nakaupo sa lilim ng balete kasama si Bernardo. Mas lalo na akong naguguluhan, wika niya. Oo, nakita nila kung paano mo sila tinulungan, ngunit hindi pa rin sila buo ang loob na tanggapin tayo. At ako, Bernardo, parang lalo akong nadadagdagan ng bigat. Tama ba ang mga sinasabi nila? May kabayaran ba talaga ang lahat ng ito? Tumingin si Bernardo sa kanya, ang mga matay puno ng lungkot at lambing. Veronica, hindi ko maikakaila. Ang bawat pakikipag-ugnayan ng mortal at engkanto ay may kaakibat na panganib. Ngunit hindi lahat ng panganib ay kailangang katakutan. May mga bagay na nasusukat lamang sa tapang ng pusong handang magmahal. Hindi kita pinilit at hindi kita kailanman pipilitin. Pero dapat mong malaman, habang mas tumatagal ka sa piling ko, mas malalim ang pagkakaugat ng iyong buhay sa akin. Kung pipiliin mong bumalik, mawawala ang lahat ng ito, ngunit babalik ka sa pagiging mortal. Kung pipiliin mong manatili, haharapin natin ang lahat ng pagsubok magkasama. Napapikit si Veronica. Ang kanyang dibdib ay parang pinipilas ng dalawang magkasalungat na puwersa. Sa isang banda, naroon ang mundo ng mga tao. Ang pamilya niya, ang mga pangarap na minsang inisip niya para sa sarili. Sa kabila naman, naroon si Bernardo. Ang pag-ibig na handa niyang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ngunit kasabay ng pag-ibig na iyon ay ang misteryo at panganib ng mundong hindi niya lubos na maintindihan. Kinabukasan, isang pagtitipon ang ginawa ng mga tao sa baryo. Sa gitna ng pagtitipon, pinatawag nila si Veronica. Harapan siyang tinanong ng isa sa mga matatanda. Veronica, ngayon na alam na namin ang lahat, dapat mong piliin kung saan ka tatayo. Ikaw ba ay isa sa amin o isa ka ng ganap na kabilang sa kanya? Ang tanong na iyon ay parang martilyo na bumagsak sa puso niya. Alam niyang darating ang sandaling iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis. Tumayo siya sa gitna ng mga tao at sa unang pagkakataon, buong tapang siyang nagsalita. Ako si Veronica, isang tao, at hindi ako nilalang na dapat niyong katakutan. Totoo, hindi ako tumatanda dahil sa kasunduan ko kay Bernardo, pero ang lahat ng ito'y pinili ko. Pinili kong manatili sa kanyang piling dahil sa pagmamahal. Kung hindi ninyo ako matatanggap, tatanggapin ko iyon. Ngunit hindi ko ipagkakaila kung sino ako at kung sino ang minamahal ko. Nagkaroon ng katahimikan. Ang ilan ay napatitig sa kanya, ang iba na may napayuko. Marami pa rin ang hindi makaintindi, ngunit may iilan na nagsimulang makita ang tapang at katapatan sa kanyang mga mata. Ang kanyang ina na naroroon sa gilid ay napaluha. Sa wakas, nakita niya ang tibay ng anak at unti-unti niyang natanggap na ito na ang landas na pinili ni Veronica. Nang gabing iyon, nagbalik si Veronica sa lilim ng balete at niyakap si Bernardo ng mahigpit. Pinili kita, bulong niya. Anuman ang sabihin nila, ikaw ang pipiliin ko. Mumiti si Bernardo, ngunit sa kanyang mga matay may bahid ng lungkot. Alam niyang hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang pagpili ni Veronica ay simula lamang ng mas matinding pagsubok. Dahil sa oras na tumindig siya para sa kanilang pagmamahalan, mas lalong haharapin niya ang mga matang hindi kailanman mauunawaan ang kanilang pinagsasamahan. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan at sa lilim ng punong balete, walang ibang mahalaga kay Veronica kundi ang init ng yakap ni Bernardo at ang katiyakang sa kabila ng lahat, hindi siya nag-iisa. Mula nang ipahayag ni Veronica sa harap ng buong baryo ang kanyang pagpili,
tila mas lumalim ang linya sa pagitan niya at ng mga taong nakapaligid sa kanya. May iilan na nagsimulang tumanaw ng respeto sa kanyang tapang, ngunit higit na marami pa rin ang natakot at nagduda. Para sa kanila, ang pakikipisa ng isang mortal sa isang engkanto ay tila isang kasalanan laban sa natural na kaayusan ng mundo. Gayunpaman, hindi na nagbalik loob si Veronica. Sa kanyang puso, malinaw na si Bernardo ang kanyang pinili at iyon ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang mas mabigat na pagsubok. Isang gabi, habang payapang natutulog ang buong baryo, isang nakapangingilabot na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Ang tubig sa ilog ay biglang tumaas muli, dala ng malakas na buhos ng ulan sa kabundukan. Ang mga kubo sa tabi ng ilog ay nagsimulang tangayin at ang mga tao ay magsitakbuhan sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ng lahat ang naganap ilang linggo na ang nakalipas. At ang kanilang mga mata ay sabay-sabay na lumingon kay Veronica. Siya ang kasama ng engkanto. Siya ang makakapigil nito. Sigaw ng isang lalaki na puno ng takot at panghuhusga. Sa halip na makita siya bilang kasamahan, muli siyang itinulak ng mga tao sa gitna ng kanilang pangamba. Ang bigat ng sitwasyon ay bumagsak sa kanyang balikat. Muli siyang nakaramdam ng pagkakahiwalay, ng pagiging ibang-iba sa lahat. Mabilis na lumitaw si Bernardo mula sa lilim ng balete. Ang kanyang anyo ay mas matingkad at mas nakakatindig balahibo kaysa sa una. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malakas na ulan. Ako ang magtatanggol sa inyo. Muli niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa lupa ay umusbong ang mga ugat ng punong balete. Lumaki at kumapit sa lupa upang pigilan ang tubig. Ang mga alon na dapat sana'y tatangay sa mga tao ay huminto at lumihis. Ang mga tao ay natigilan, nakamasid sa mahiwagang kapangyarihang humahadlang sa sakuna. Ngunit kasabay ng pagkamangha ay ang takot na baka isang araw ay hindi na ito maging pabor sa kanila. Nang humupa ang panganib, bumagsak si Bernardo sa lupa, tila nang hihina. Agad siyang nilapitan ni Veronica at inakap. Bernardo, bakit? Ano ang nangyayari sa'yo? Mahina siyang ngumiti at sumagot. Bawat paggamit ko ng kapangyarihan sa harap ng mga mortal ay may kapalit. Ang lakas ko ay unti-unting nauubos. Ngunit hindi ko hahayaang ikaw o sila ay mapahamak. Naluha si Veronica. Naramdaman niyang hindi lamang siya ang may dinadalang pasanin. Maging si Bernardo ay nagsasakripisyo para sa kanyang piniling mundo. Sa sandaling iyon, mas naging malinaw kay Veronica na hindi na basta pagmamahalan ang kanilang pinagtatanggol. Isa na itong laban para sa pagtanggap at pag-unawa ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit hindi lahat ay naantig sa sakripisyong iyon. Muli, nagsalita ang albularyo. Kita ninyo? Lalong nagpapatunay na hindi natin siya kayang makasama ng walang kapalit. Sa tuwing gagamit siya ng kanyang kapangyarihan, may kabayaran, at sa oras na siya'y manghina, baka tayo pang madamay. Muling lumakas ang bulong-bulungan ng mga tao. Ang ilan ay nakaramdam ng awa at pagkilala, ngunit marami pa rin ang natakot. Muling nasaktan si Veronica. Kahit ilang beses nang ipinakita ni Bernardo ang kabutihan, bakit tila hindi pa rin sapat? Pag-uwi nila, napaiyak si Veronica sa balikat ni Bernardo. Gusto kong maniwala na balang araw maiintindihan nila tayo. Pero parang habang tumatagal, mas lumalayo ang pagitan namin sa kanila. Natatakot ako, Bernardo. Isang araw, hindi na ako makabalik sa mundong pinagmulan ko. Pero hindi rin ako ganap na kabilang sayo. Hinaplas ni Bernardo ang kanyang pisngi at tinitigan siya ng mariin. Veronica, ang mundong ito ay hindi kailanmang magiging madali para sa tulad natin. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung matatanggap ka nila, kundi kung handa kang tanggapin ang sarili mong kapalaran. Hindi lahat ng laban ay makukuha sa paliwanag. Minsan, kailangan mong manindigan kahit ikaw lang mag-isa. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Veronica. Alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Ang kanyang pagpili kay Bernardo
ay hindi na simpleng kasunduan, kundi isang pangakong kailangan niyang panindigan hanggang dulo. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang paparating ang mas mabigat na laban. Ang baryo ay nahahati na at bawat araw na lumilipas ay mas nagiging malinaw na hindi sapat ang kanyang pananahimik o ang mga kabutihang ipinapakita ni Bernardo. Kailangan niyang pumili kung paano siya tatayo, bilang isang babaeng may asawang engkanto o bilang isang mortal na tuluyan ng tinalikuran ang kanyang dating buhay. Sa ilalim ng malamlam na buwan, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Bernardo. Hindi pa mang buo ang kanyang desisyon, alam niyang oras na upang paghandaan ang darating na mga araw. Ang kanyang buhay ay hindi na lamang kanya, kundi bahagi na ng isang mas malaking kwento. Isang kwentong susubok sa hangganan ng kanyang puso, pananampalataya at tapang. Lumipas ang mga araw matapos ang ikalawang pagdating ng panganib mula sa ilog. Bagaman maraming buhay ang muling nailigtas dahil kay Bernardo, hindi pa rin tuluyang nagbago ang tingin ng karamihan sa baryo. Ang iba ay nagsimulang magpasalamat at kumilala na ang engkanto ay hindi kaaway kundi tagapagtanggol. Ngunit mas marami pa rin ang nanatiling nagdududa. Takot na baka sa oras na maubos ang lakas nito ay sila naman ang madamay. Para kay Veronica, mas lalo pang bumigat ang kanyang sitwasyon. Alam niyang hindi siya kailanman makababalik sa dati niyang buhay bilang simpleng dalaga, at ngayon ay kinakaharap niya ang tanong kung kaya ba niyang manatili sa piling ng isang nilalang na hindi kailanman magiging lubos na bahagi ng mundong mortal. Isang umaga, nagtipon ng mga matatanda ng baryo. Nagpasya silang magdaos ng pulong upang tuluyan ng pag-usapan ang kapalaran ni Veronica at ang kanyang ugnayan kay Bernardo. Sa gitna ng pagtitipon, isa sa mga pinakamatandang lalaki ang nagsalita. Mga kababaryo, hindi na natin maaaring ipagwalang bahala ang katotohanan ito. Ang dalaga ay hindi tumatanda at ang kanyang asawa ay engkanto. Kung pahintulutan natin silang manatili dito, baka tuluyang magbago ang kapalaran ng ating baryo. Mabilis na sumang-ayon ang ilan. Paano kung may kapalit ang lahat ng tulong na ibinibigay ng engkanto? Paano kung dumating ang panahon na siya'y humingi ng buhay mula sa atin? Ngunit may ilan ding tumutol. Hindi ba't 2 beses na tayong nailigtas mula sa sakuna? Kung wala siya, baka lahat tayo'y nalunod na. Ang pagtatalo ay tumindi at muling nabanggit ang pangalan ni Veronica. Samantala, si Veronica ay naroroon lamang sa gilid, tahimik na nakikinig. Ang kanyang inay naroroon din, nakatingin sa kanya na tila ba nais siyang ipagtanggol, ngunit natatakot sa bigat ng opinyon ng karamihan. Sa kanyang dibdib, naghalo ang hiya, sakit at panghihinayang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Bernardo. Muli siyang nagpakita sa harap ng lahat sa kanyang malaharing anyo na puno ng kapangyarihan ngunit hindi mapanganib. Ako ang asawa ni Veronica. Matatag niyang pahayag. Hindi siya dapat sisihin sa kanyang anyo o sa kanyang kapalaran. Ang lahat ng ito ay dahil sa kasunduang pinili niyang tanggapin. Kung may dapat kayong husgahan, apo iyon, hindi siya. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga tao ay natigilan sa lakas ng kanyang tinig. Ngunit hindi nagtagal ay muling nagsalita ang albularyo. Kung tunay mong mahal si Veronica, palayain mo siya. Hindi kailanman magiging ganap na kabilang sa iyong mundo at hindi rin siya lubos na tatanggapin ng mga tao dito. Ang pag-ibig ninyo'y tila apoy na hindi kayang hawakan ng walang masusunog. Napatingin si Veronica kay Bernardo. Sa kanyang mga mata, malinaw ang sakit at pagkalito. Totoo ang sinabi ng albularyo at iyon din ang matagal na niyang iniisip. Ngunit hindi niya alam kung handa ba siyang bitawan ang lalaking nagligtas at nagmahal sa kanya. Kinagabihan, magkasamang nakaupo si Veronica at Bernardo sa ilalim ng balete.
Tahimik lamang silang dalawa, hanggang si Veronica ang unang nagsalita. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito, Bernardo. Mahal kita, higit sa lahat. Pero kapag nakikita ko ang takot sa kanilang mga mata, nasasaktan ako. Kapag naririnig ko ang mga bulong-bulungan, para akong pinipilas. At ngayon, hinihingi nilang palayain mo ko. Ano ba talaga ang tama? Hinawakan ni Bernardo ang kanyang kamay. Walang ibang makakapagsabi ng tama kundi ikaw, Veronica. Ang puso mo lamang ang makakapagdesisyon. Kung pipiliin mong bumalik sa pagiging mortal, hahayaan kitang umalis kahit masaktan ako. Ngunit kung pipiliin mong manatili, haharapin natin ang lahat ng ito ng magkasama, anuman ang mangyari. Sa mga salitang iyon, napaluha si Veronica. Hindi na siya makapagsalita pa at tanging pagyakap na mahigpit ang nais niyang gawin. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Bernardo. Malamig ngunit totoo, kakaiba ngunit tapat. Kinabukasan, isang bagong pangyayari ang nagpagulo sa baryo. May isang batang lalaki ang biglang nagkasakit. Walang makapagsabi kung ano ang dahilan. Ang kanyang katawan ay nanghina at ang mga matay tila nawala ng sigla. Agad na kumalat ang tsismis. Si Veronica, siya ang dahilan. Siya ang sumpa. Mabilis na kumalat ang paratang at halos lahat ng tao ay nagpasya na dapat na silang gumawa ng hakbang. Si Veronica ay halos mawalan ng lakas nang marinig ang lahat ng iyon. Wala siyang kinalaman, ngunit sa kanilang mga mata, siya ang salarin. Dali-dali siyang pumunta kay Bernardo, humahagulgol. Paano pa natin sila mapapaniwala na hindi ako ang dahilan? Lahat ng sakit, lahat ng kamalasan, sa akin na nila ibinabato. Mahigpit siyang niyakap ni Bernardo at tinitigan sa mga mata. Ito na ang panahon na kailangan mong pumili, Veronica. Hindi sapat na palihim kang nagmamahal sa akin. Kailangang harapin mo ang mundo, harapin ang lahat ng ito, at ipakita kung sino ka talaga. Kung pipiliin mong manatili, wala nang balikan. Kung pipiliin mong bumalik, ito ang huling gabi na magkasama tayo. Ang puso ni Veronica ay nabalot ng matinding pangamba. Ang bawat salita ni Bernardo ay parang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang hindi na siya maaaring mag-atubili. Ang oras ng kanyang tunay na pagpapasya ay dumating na. Nagising si Veronica kinabukasan na mabigat ang dibdib. Ang buong baryo ay patuloy na nag-uusap tungkol sa batang nagkasakit at halos lahat ay itinuturo siya bilang dahilan. Sa bawat pintuan ng bahay na kanyang nadadaanan, ramdam niya ang malamig na tingin ng mga tao. Ang ilan ay nagtatakip ng kanilang mga anak kapag siya'y dumaraan, na para bang isang panganib ang kanyang presensya. Ang mga bulong-bulungan ay mas lalong naging lantaran. Siya ang sumpa. Kung hindi dahil sa kanya, hindi maghihirap ang bata. Dapat na siyang paalisin. Naupo si Veronica sa paanan ng puno ng balete ng gabing iyon at humagulhol ng walang tigil. Hindi niya naisip na ang pagmamahal na pinili niya kay Bernardo ay hahantong sa ganitong pagkamuhi mula sa mga taong minsan ay itinuring siyang pamilya. Dumating si Bernardo at agad siyang niyakap. Veronica, mahinahon niyang sabi, hindi ito ang panahon para bumigay. Ang oras ng pagpapasya ay dumating na. Kung nais mong manatili sa akin, kailangan nim ipaglaban ang iyong lugar. Hindi lamang sa puso ko, kundi pati na rin sa mundong ito. Pero paano, Bernardo? Umiiyak niyang sagot. Ano man ang gawin natin, palaging may dahilan ang mga tao para kamuhian ako. Palaging may kapintasan silang ituturo. Kung mananatili ako, baka hindi na sila tumigil. At kung aalis naman ako, mawawala ka. Tumitig si Bernardo sa kanyang mga mata at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Kung ako lang ang pagbabasehan, nais kong manatili ka. Ngunit hindi ko maaaring ipagkait sa iyo ang kalayaan na mamuhay bilang mortal, kung iyon ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang pagpili ay nasa iyong kamay.
Kinabukasan, ipinatawag muli si Veronica ng mga matatanda. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang lahat. Ang albularyo ay muling tumayo at nagsalita. Mga kababaryo, malinaw na. Ang batang nagkasakit ay patunay na may sumpa sa ating lugar. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang presensya ng isang babaeng hindi tumatanda at may asawang engkanto. Kung hindi natin siya palalayasin, baka tuluyan tayong mapahamak. Isang malakas na ugong ng pagsang-ayon ang narinig mula sa karamihan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumayo ang ina ni Veronica. Sa gitna ng mga luha, buong lakas niyang ipinantanggol ang anak. Hindi siya sumpa, anak ko siya at mula pagkabata ay alam ko kung gaano kabuti ang kanyang puso. Kung siya'y hindi tumatanda, hindi ba't hindi iyon kasalanan niya? At kung kasama niya ang engkanto, hindi ba't 2 beses na tayong nailigtas ng kanyang asawa mula sa kapahamakan? Paano ninyo nasisikmurang ipagtulakan siya at paratangan ng mga bagay na hindi totoo? Sandaling natahimik ang mga tao. Ngunit muling nagsalita ang albularyo. Kung talagang walang kasalanan si Veronica, hayaan siyang pumili ngayong gabi. Pipiliin ba niyang manatili sa piling ng engkanto at kalimutan ang kanyang pagkamortal? O pipiliin niyang bumalik sa ating hanay at tanggapin ang lahat ng kapalit? Ang lahat ng mata ay tumuon kay Veronica. Ang kanyang puso'y kumakabog ng mabilis at pakiramdam niya'y pinipilas ang kanyang kaluluwa. Muling lumitaw si Bernardo, tumayo sa kanyang tabi at walang takot na hinarap ang lahat. Ako ang kanyang asawa. Ako ang kanyang pinili. Ngunit hindi ko siya pipilitin. Sa harap ninyong lahat, bibigyan ko siya ng pagkakataong pumili. Kung nais niyang bumalik bilang mortal, palalayain ko siya ngayong gabi. Ngunit kung pipiliin niya ako, kailanman ay hindi na siya babalik sa dati niyang anyo. Nag-uumapaw ang tensyon sa paligid. Ramdam ni Veronica ang bigat ng bawat hininga ng mga taong nakamasin sa kanya. Nakita niya ang ina niya na nagdarasal na sana'y piliin niyang bumalik. Nakita niya ang mga tao na sabik na makitang matapos na ang lahat ng kanilang takot. At naroon si Bernardo, ang lalaking minahal niya. Nakatingin sa kanya na may halong pag-ibig at paghahanda na isuko siya kung iyon ang kanyang magiging pasya. Nataluha si Veronica. Unti-unti niyang naramdaman ang tibok ng kanyang puso, mas malakas kaysa sa takot o pag-aalinlangan. Ang bawat alaala ng kanyang mga gabi sa ilalim ng balete, ang mga pag-uusap nila ni Bernardo, ang mga sakripisyong ginawa nito upang siya'y iligtas at ipagtanggol, lahat ng iyon ay muling bumalik sa kanyang isipan. At sa kanyang dibdib, malinaw ang sagot. Hindi ko kayang talikuran ang puso ko. Wika niya sa harap ng lahat. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Pinili ko si Bernardo at pipiliin ko siya sa bawat araw na dadaan. Kung hindi ninyo ako matatanggap, handa akong akuin ang lahat ng kapalit. Pero hindi ko ipagkakaila ang pag-ibig na ito. Nagkaroon ng katahimikan. Ang ilan ay napayuko, ang iba na may napailing. Ngunit malinaw sa lahat na si Veronica ay nagpasya na. Hindi na siya mortal na dalaga lamang. Siya na ang babaeng handang yakapin ang kapalarang kasama ng isang engkanto, anuman ang sabihin ng mundo. Nang gabing iyon, sa ilalim ng buwan at sa lilim ng punong balete, mahigpit siyang niyakap ni Bernardo. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang buo na ang kanyang loob. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit malinaw na sa kanyang puso kung saan siya nararapat. Sa piling ng lalaking pinili niya, kahit ang kabayaran ay ang hindi na muling makabalik sa dati niyang buhay. Matapos ang matapang na pagpapasya ni Veronica sa harap ng lahat, ang baryo ay tila nahati ng tuluyan. May mga kabataang nakakita ng tapang at tapat na pagmamahal sa kanyang ginawa at nagsimulang humanga sa kanyang paninindigan. Kunit mas marami pa rin ang nanatiling nagdududa. Naniniwala na ang kanyang presensya ay magdadala lamang ng higit na kapahamakan. Sa kabila nito,
Hindi na nagbago ang loob ni Veronica. Sa kanyang puso, malinaw na ang landas na kanyang tatahakin. Ang manatili kay Bernardo, anuman ang kahinatnan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mas mabigat na pagsubok. Isang bagyo na mas malakas pa kaysa sa mga nauna ang tumama sa kanilang bayan. Ang hangin ay humahagupit na mga bubong at ang ulan ay bumuhos ng walang tigil. Nagbabadya ng pagbaha na mas malala pa kaysa dati. Ang mga tao ay nagkakandara pa sa pagligtas ng kanilang mga ari-arian at pamilya. At tulad ng inaasahan, muli silang lumingon kay Veronica at kay Bernardo. Narito na naman ang malas na dala nila. Sigaw ng isang lalaki habang sinisikap protektahan ang kanyang pamilya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sana ganito kalala ang dumadating sa atin. Ngunit ang iba na may tumutol, huwag kayong manghusga. 2 beses na tayong nailigtas at kung wala sila, baka wala na tayo ngayon. Habang lumalala ang unos, mabilis na kumilos si Bernardo. Mula sa punong balete, kumalat ang mga ugat na parang mga higanting kamay, humahadlang sa mga rumaragasang baha. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag at bawat galaw ng kanyang kamay ay nagpapakilos ng kalikasan. Ngunit kitang-kita ni Veronica na ang bawat paggamit niya ng kapangyarihan ay nagdudulot ng labis na pagkapagod. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang katawan ay tila unti-unting nanghihina. Bernardo, tama na. Sigaw ni Veronica habang yakap ang kanyang braso. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Baka ikaw ang tuluyang masaktan. Ngunit mumiti lamang si Bernardo. Mahina ngunit puno ng pag-ibig. Hindi ko kayang hayaan silang mamatay. Kung ito ang kapalit, tatanggapin ko. Nang tumindi ang pagbaha, nagsimulang magpulungan ang ilang kababaryo. Ang mga kabataang dati nanunuya kay Veronica ay ngayon nagpakita ng tapang. Sinasabayan ang pagligtas sa mga bata at matatanda. Ang ilan ay nagsimulang maunawaan na hindi sila kaaway ni Veronica o ni Bernardo. Subalit ang iba, lalo na ang mga matitigas ang puso, ay patuloy na nagsisigaw ng paratang. Sinisisi ang mag-asawa sa lahat ng nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumigay ang isa sa malalaking bahay na yari sa kahoy. May mga tao naipit sa loob. Mabilis na nilapitan ni Veronica ang lugar at sinubukang tulungan. Ngunit kulang ang kanyang lakas. Humingi siya ng tulong, ngunit nag-atubili ang ilan. Noon siya sumigaw, "Kung tunay kayong tao, kung may kabutihan pa sa inyong puso, huwag ninyo silang pabayaan. Hindi ito tungkol sa akin o kay Bernardo. Ito'y tungkol sa mga buhay na nawawala." Sa tinig na iyon, tila nagising ang ilan. Nagsimulang kumilos ang mga kalalakihan at sabay-sabay nilang tinulungan si Veronica. Dumating si Bernardo gamit ang kaunting natitirang lakas at itinulak ang mga haligi ng bahay upang makalaya ang mga naiipit. Nailigtas ang mga tao, ngunit pagkatapos noon, halos matumba si Bernardo sa sobrang panghihina. Mabilis siyang sinalo ni Veronica, luhaan. "Mahal ko, huwag kang bibitaw," bulong niya. Nang humupa ang unos, matapos ang ilang oras, halos buong baryo ang nakaligtas. Marami ang nasira, ngunit higit na marami ang buhay na naisalba. Tahimik ang lahat habang pinagmamasdan si Bernardo na halos hindi makalakad dahil sa pagkapagod. Si Veronica namay hindi bumitaw sa kanya, buong tapang na ipinakita na anuman ang sabihin ng mga tao, hindi niya iiwan ang kanyang asawa. Kinabukasan, nagtipon muli ang mga tao. Ngayon ay mas hati sila kaysa dati. Ang ilan ay lumapit kay Veronica at nagpasalamat. Nagsabing kung wala sila ni Bernardo, malamang ay patay na silang lahat. Ngunit ang iba namay patuloy pa rin sa paninisi. Iginiit na ang lahat ng kalamidad ay nagsimula lamang nang si Veronica ay pumili ng engkanto bilang kasama. Sa gitna ng pantatalo, tumayo si Veronica. "Wala akong pagsisisi sa pinili ko," buong tapang niyang sabi. "Oo, hindi ako tumatanda. At oo, ang aking asawa ay engkanto. Ngunit sa lahat ng unos na dumating, siya ang nagligtas sa inyo, hindi kayo.
At kung kailangan kong akuin ang lahat ng paratang, tatanggapin ko. Pero tandaan ninyo, hindi sumpa ang pagmamahal, hindi kapahamakan, ang pakikipag-isang dibdib sa nilalang na may pusong mas mabuti pa kaysa sa marami sa inyo. Muling natahimik ang lahat. Ang ilan ay napayuko, nahihiya sa kanyang sinabi. Ngunit may mga mata pa ring puno ng takot at galit. Hindi pa tapos ang laban ni Veronica at ni Bernardo. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagsimula ng mabuo ang maliliit na binhi ng pagtanggap. At iyon ay sapat na para ipagpatuloy nila ang kanilang pakikipaglaban para sa pag-ibig na kanilang pinili. Sa gabing iyon, habang magkahawak ang kanilang kamay sa ilalim ng balete, ramdam ni Veronica na mas malapit na sila sa katotohanan. Ang landas ay puno pa rin ng panganib at hindi pa tiyak ang kanilang hinaharap. Ngunit alam niyang hindi na siya nag-iisa. Sa bawat tibok ng kanyang puso, malinaw na ang kanyang pasya. Haharapin nila ni Bernardo ang lahat. Hanggang sa dulo, nang magkasama. Matapos ang malakas na bagyo, ilang linggo ring abala ang buong baryo sa muling pagsaayos ng kanilang mga tahanan at kabuhayan. Ang mga kubo ay itinayo muli, ang mga sirang palayan ay dahan-dahang ibinabalik sa ayos, at ang mga tao'y natutong magsama-sama upang muling makabangon. Ngunit sa kabila ng sama-samang pagtutulungan, nanatili pa rin ang bigat ng usapin tungkol kay Veronica at kay Bernardo. Ang ilan ay nagsimulang kumilala sa kabutihan ng engkanto, lalo na iyong mga nakaranas mismo ng pagliligtas mula sa kanya. Subalit hindi nawala ang mga pusong matitigas pa rin na naniniwalang ang lahat ng sakuna ay dala ng kakaibang ugnayan ng isang mortal at ng isang nilalang na hindi kabilang sa kanilang mundo. Para kay Veronica, mas lalong naging malinaw ang kanyang sitwasyon. Sa mga araw na lumipas, naramdaman niyang unti-unti na siyang hiwalay sa karaniwang buhay ng mga tao. Kapag siya ay nakikipag-usap sa mga kababata, napapansin niya ang layo sa kanilang mga mata. May pagkakaiba na hindi na kayang burahin ng kahit gaano kabait na mga salita. Ngunit hindi na siya nagdalawang isip pa. Alam niyang ang kanyang kapalaran ay nakatali na sa piling ni Bernardo at iyon ay tinatanggap niya ng buo. Isang gabi, nagpasya si Veronica na kausapin si Bernardo tungkol sa kanyang mga pangamba. Sa ilalim ng balete, habang malamlam ang liwanag ng buwan, nagtanong siya, "Bernardo, sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng paratang at takot ng mga tao, hindi ko maiwasang isipin hanggang saan ba aabot ang lahat ng ito? Hanggang kailan ako makikibaka sa isang mundong ayaw akong tanggapin?" Tahimik si Bernardo bago sumagot. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may bigat. "Veronica, alam kong hindi ito madali. Ang pagpili mo sa akin ay hindi lamang pag-ibig, kundi sakripisyo. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na hindi lahat ng laban ay panlabas. May mga laban na nasa puso at ang pinaka-importanteng panalo ay ang hindi mo ipagkaila ang sarili mo. Ang mga tao'y maaaring tumanggi, ngunit hindi nila mababago ang katotohanang pinili mong magmahal ng tapat." Napaluha si Veronica sa kanyang mga sinabi. "Mahal kita, Bernardo, at kung iyon ang kapalit ng lahat, handa akong akuin. Pero minsan, natatakot ako na baka sa bandang huli, mawalan tayo ng lugar sa alinmang mundo." Hinawakan siya ni Bernardo sa mga kamay. "Kung dumating ang araw na iyon, gagawa ako ng lugar para sa atin. Hindi tayo mawawala, hindi habang buo ang ating pag-ibig." Kinabukasan, dumating si Aling Marta, isa sa mga pinakamaingay na kritiko ni Veronica. Ngunit ngayong araw, iba ang kanyang tindig. Lumapit siya kay Veronica at mahina itong nagsabi, "Veronica, nais kong humingi ng tawad. Mali ako sa aking mga paratang. Noong bagyo, ikaw at ang iyong asawa ang nagligtas sa aking apo. Kung wala kayo, baka wala na siya ngayon." Napatigil si Veronica. Hindi makapaniwala na mula sa bibig ng isang matagal na niyang kalaban ay narinig ang mga salitang iyon. Ngunit kasabay ng kanyang paghingi ng tawad
ay may dumating namang mas makinding hamon. Ang albularyo ay bumalik muli sa baryo, dala ang babala na hindi pa tapos ang lahat. Mga kababaryo, aniya, huwag kayong basta-bastang maniniwala sa mga pagliligtas na nakikita ninyo. Ang kapangyarihan ng engkanto ay hindi libre. Darating ang araw na maniningil siya at baka ang kabayaran ay mas higit pa kaysa sa ating maisasakripisyo. Muling nagkaroon ng kaguluhan sa baryo. Ang ilan ay muling nanumbalik ang takot habang ang iba namay piniling manahimik. Para kay Veronica, tila wala ng katapusan ang mga akusasyon at panghuhusga. Ngunit sa halip na manahimik, pinili niyang tumayo at magsalita. Ako si Veronica, wika niya sa harap ng lahat. Oo, hindi ako tumatanda. At oo, ang aking asawa ay engkanto. Pero sa bawat unos na dumating, hindi ba't siya ang unang humaharap upang kayo'y mailigtas? Kung may kabayaran man ang lahat ng ito, ako ang haharap, hindi kayo. Hindi ko kayo isasangkot. Huwag kayong matakot sa kanya dahil kung siya'y sakim o mapanganib, matagal na sana kayong nagdusa. Natahimik ang lahat. Sa kanyang tinig ay may lakas at katapatan na hindi na maikakaila. Ang kanyang ina na nasa gilid ay tahimik na tumulo ang mga luha. Ipinagmamalaki ang tapang ng anak na minsan ay inakala niyang mawawala sa kanyang piling. Nang gabing iyon, sa ilalim ng balete, magkahawak ang kamay nina Veronica at Bernardo. Ang kanilang mga mata ay parehong nakatanaw sa buwan. Tila nagsisimula na silang makinig, bulong ni Veronica. Hindi pa tapos ang lahat, pero alam kong may pag-asa. Ngumiti si Bernardo at dahan-dahang yumakap sa kanya. Ang pag-ibig ay hindi madaling ipaglaban, Veronica. Pero tandaan mo, ang bawat pusong nagmamahal ng totoo ay kayang baguhin kahit ang pinakamatigas na damdamin. Darating ang araw na hindi na nila makikita ang sumpa, kundi ang biyaya sa ating kwento. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Veronica ang kakaibang kapanatagan. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit malinaw na rin sa kanya na unti-unting nagbabago ang takbo ng kanilang kapalaran. Ang pag-ibig na dati lihim lamang sa lilim ng balete ay nagsisimula ng maging liwanag sa isang baryong matagal nang nababalot ng takot. Makalipas ang mga linggo, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo matapos ang mga unos na dumating. Ngunit hindi na tulad ng dati ang pananaw ng mga tao. Kung noong una ay puro takot at galit ang naninibabaw, ngayon ay may halong pagdududa at pagninilay. May ilan pa ring hindi kayang tanggapin si Veronica at si Bernardo, ngunit dumarami na rin ang nakikita ang kabutihan sa kanilang pagsasama. Ang mga bata na dati iniiwas sa kanya ay nagsisimula na mumiti kapag nakikita siya. Ang ilang pamilya ay lumalapit upang magpasalamat sa tulong at sakripisyong ginawa ni Bernardo noong bagyo. Isang gabi, muling nagdaos ng pagpupulong ang mga matatanda. Sa pagkakataong ito, hindi upang pag-usapan ang pagpapalayas kay Veronica, kundi upang alamin kung paano haharapin ang kanilang kinabukasan. Tumayo ang isang matanda at nagsabi, kung patuloy tayong mangingilag kay Veronica at sa kanyang asawa, magpapatuloy lamang ang pagkakahati-hati ng ating baryo. Ngunit kung susubukan nating tanggapin sila, maaaring may bagong simula para sa ating lahat. Hindi lahat ay sumang-ayon. Ngunit sa unang pagkakataon, malinaw na may pagbabago sa ihip ng hangin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng tumulong si Veronica ng mas lantaran. Hindi na siya nagtatago sa anino ng balete. Tumulong siya sa mga babae sa paghahanda ng pagkain. Tinuruan ng mga bata na mag-aral sa ilalim ng punong kahoy at nakipag-usap sa mga matatanda na dati umiiwas sa kanya. Unti-unti nilang nakita na sa kabila ng kanyang hindi pagtanda, isa pa rin siyang tao na marunong magmahal, magbigay at magsakripisyo. Ngunit hindi lahat ay payapa. Ang albularyo na mulat sa pool ay hindi sang-ayon sa kanilang ugnayan ay muling lumapit kay Veronica. Huwag mong isipin na natapos na ang lahat, mariin niyang sabi. Ang kapangyarihan ng iyong asawa ay hindi likas sa ating mundo.
Darating ang araw na ang kalikasan mismo ang maniningil ng kabayaran. At kapag dumating iyon, baka wala na kayong magawa. Sa halip na matakot, buong tapang na sumagot si Veronica. Kung darating man ang araw na iyon, haharapin ko. Hindi ko na kayang talikuran ang pinili ko. Hindi na ito usapin ng takot, kundi ng paninindigan. Kung ang kapalit ng lahat ay ang pagkakait sa akin ng pagtanda, tatanggapin ko. Dahil higit pa sa panahon, ang mahalaga ay ang pag-ibig na itinanim sa puso ko. Natahimik ang albularyo, ngunit hindi na muling nagsalita. Para kay Veronica, iyon ang huling pagsubok na kailangang harapin mula sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, muling dumating ang isang unos, ngunit hindi na kasing lakas ng mga nauna. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Bernardo ang kumilos. Ang mga tao mismo'y nagtulungan, ginamit ang mga aral ng nakaraan upang maging handa. Nang matapos ang panganib, hindi na paratang ang narinig ni Veronica, kundi pasasalamat. May isang matanda pang lumapit sa kanya at mahina ngunit taos-pusong nagsabi, "Salamat, Veronica. Kung hindi dahil sa iyong paninindigan at sa tulong ng iyong asawa, baka hindi kami natutong magsama-sama." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Veronica ang tunay na pagbabago. Hindi lahat ng puso'y agad na nabuksan, ngunit nagsimula ng mabasag ang mga pader ng takot at panghuhusga. Nang gabing iyon, nakaupo sila ni Bernardo sa ilalim ng balete, magkahawak ang kamay. Tahimik silang nakatanaw sa mga bituin. Nararamdaman ko, wika ni Veronica, na unti-unti na nila tayong natatanggap. Hindi man lahat, pero sapat na upang makita na may pag-asa. Ngumiti si Bernardo, ang kanyang mga matay puno ng lambing. Hindi ko akalain na darating ang araw na makikita kitang nakatayo sa gitna nila, matatag at hindi natitinag. Ikaw ang tunay na dahilan kung bakit nagbago ang kanilang pananaw. Ako'y isang engkanto lamang, ngunit ikaw ang tulay na naguugnay sa kanilang puso at sa ating pag-ibig. Napaluha si Veronica sa kanyang sinabi, "Hindi ko ito nagawa kung wala ka. Ang lakas ko ay galing sa'yo, Bernardo. At kung ang ating pag-ibig ang magbubukas ng kanilang isipan, hindi ako bibitaw. Kahit gaano kahirap, haharapin ko." Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan at sa lilim ng balete, tuluyan nang nabuo ang paninindigan ni Veronica. Hindi na siya basta babaeng hindi tumatanda. Siya na ang babaeng nagpatunay na ang tunay na pagmamahal ay kayang lagpasan ang lahat ng takot at panghuhusga. At si Bernardo, ang engkanto na dati tinitingnan ng lahat bilang panganib, ay naging simbolo ng sakripisyo at pagkakaisa. Mula noon, hindi na lamang sila kwento ng hiwaga, kundi kwento ng pag-ibig at pag-asa. At sa bawat pag-ihip ng hangin sa ilalim ng balete, palaging maririnig ang bulong ng kanilang pangako, na sa kabila ng lahat, ang kanilang pagmamahalan ang mananatiling pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo.